Hello po, magandang araw po muli sa inyong lahat. Ay papakita ko po pala dito kung ano po yung ginagawa ko sa asong matapang at mailap para po maging mabait po sa akin. 3 araw ko lang po siyang ginawa ay nagi pong mabait yung aso sa akin. Ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung ginawa ko, kung paano siya naging maamo. Ito po palang asong ito ay bigay lang po sa akin ni Kuya Bino. Shoutout po sa iyo Kuya Bino at maraming salamat pong muli. Anong ibigay po siya sa akin, matapang po siya at siyempre mailap po siya sa akin. Kaya nilagay ko po siya dito sa kulungan. Nakakulong po siya dito. Kaso nung pakainin ko po siya, naiwanan ko pong bukas yung pinto. Hindi ko po siya naisara. Ito po yung daanan. Naiwanan ko pong bukas. Di ko po naibaba ng ganito. Kaya siya po ay nakalabas. Nung hindi ko na po siya mahuli, binigyan ko po sila ng pagkain at naglagay po ako ng pain ng tali para po mahuli ko siya. At nag-start na po akong i-train siya kung paano siya maging maamo sa akin. Sa pagkakataon po na ito ay tali lang po yung ginamit ko. Wala po akong kadena kasi hindi ko po inaasahan na makakabitaw siya. So hindi pa po ako nakabili ng kadena. Kaya tali lang po yung ginamit ko para itali po sa liig niya. Yung pagkatali ko po pala sa liig niya ay yung lubid, humihigpit siya kapag gumagalaw yung aso. At lumuluwag naman pagka hindi na siya nagagalaw. Kaya ganyan po yung ginagawa ko kasi once po kasi na makat mo yung oxygen papunta po sa kanyang ulo ay nahihirapan po siyang huminga. Kaya dapat po pagka halimbawa po ay kakagating ka na niya ay kailangan mo po na higpitan yung tali para po hindi po siya makahinga at para huminto po sa paglapit o pagpumiglas at banta niya na pagkagat sa iyo. Ngayon naman kung halimbawa po nagpupumiglas siya, kailangan mo rin po siyang higpitan ng tali para tumigil siya sa pagwawala niya. At yun po malalaman niya doon na kahit anong gawin niya, kahit anong lakas niya ay wala siyang magagawa sa iyo. At dapat po ay magkaroon po siya ng takot sa iyo. Kailangan mo po siyang turuan na sasabihin mo ay dapat ay sumunod siya. Dapat po ay hindi mo ipakita sa kanya or ipahalata sa kanya na natatakot ka. Kaya dapat mo po siyang hawakan. Pagka halimbawa po ay kakagatin ka niya, hihigpitan mo po yung tali para hindi ka makagat. Kailangan mo po kasi siyang hawakan para maging maamo sa iyo. Para iparamdam mo sa kanya na mahal mo siya, kaya maging komportable siya sa iyo. Ngayon pag nahahawakan mo na siya, pwede mo na siyang kargahin kung halimbawa ay maliit pa para maramdaman niya na safe siya sa iyo at dapat niyang maramdaman na ikaw na yung amo niya. Kung halimbawa po napapansin nyo na hindi siya nagiging maamo sa iyo ay routine lang po yung gagawin mo. Lagi mo po siyang gagawin kung halimbawa po sa umaga, sa hapon, or sa tanghali. O kaya naman kung hindi pa rin kaya, so araw-araw mo po siyang gagawa ng lahat ng mga sinabi ko. Ako po ay isang araw ko pong inulit-ulit yung mga ginagawa kong nakikita nyo kasi nakikita ko po na unti-unti kong nakukuha po yung loob niya. At sa pagkakataon pong ito, sinubukan ko na po siyang kargahin. Kung napapansin nyo po ay hindi na po siya nagwawala. Ayan. Medyo maamo na siya kaya susubukan ko yung ibang prosesong gagawin sa kanya para matry ko talaga kung talagang maamo na siya sa akin. Ang sunod ko pong ginawa ay tinali ko siya kung saan ako magpapakain ng mga aso. Ayan, kung nakita nyo po, sa halip pong lumapit siya sa akin ay nagpupumiglas po siya palayo. So ang ibig sabihin po niyan ay takot pa po siya sa akin. Ayan po kung napapansin nyo. Ito po yung pangalawang araw niya sa akin. Ang ginawa ko po dyan, pinapakita ko po sa kanya na nagpapakain ako ng mga aso na naandyan para mawala po yung takot niya sa akin. At binigyan ko rin po siya ng pagkain malapit doon sa mga kinakainan ng mga aso habang hawak ko po yung katawan niya. After niya pong makakain ay nilagay ko po siya sa kanyang tulugan. Tapos pakalipas po ng mga 2 oras, sinubukan ko po siyang lapitan, ganun pa rin. Pagkabiglaan niya po akong nakikita, mayroon pa rin po siyang kaunting takot. Kaya hinawakan ko po ulit siya at nagpakain ulit ako nung isang aso namin. Ay sinama ko ulit siya para makita niya na komportable sa akin yung mga katulad niyang aso.
Sa pagpapaamo ko pala ng ganitong aso, hindi po ako nag-aral. True experience lang po ito. So baga, nung bata po kasi ako, mahilig po ako talaga sa aso. Pag gusto ko pong aso, kahit po ayaw sa akin, ay talagang ginagawa ko po ang lahat para maging maamo isa sa akin. So ito po yung pangalawang araw na pinapaamo ko itong bigay sa aking aso. Pero ito po ay madali lang pong paamuin kasi siya po ay medyo bata pa. Unlike po sa medyo malalaki na, kasi hindi mo po agad-agad mauuto yung utak ng aso. So ito na po yung pangatlong araw. Pagkagising ko, pinuntahan ko po yung aso. Ayan. Ganyan na po yung naging reaction niya. Sa mayroon pong aso dyan na matapang, pwede nyo po akong subukan. Padala nyo po sa akin yung aso nyo. Papakita ko po sa inyo kung paano ko po paamuin. Kahit po malaki or maliit, paamuin po natin yan. Hindi ko lang po masabi kung ilang araw. Depende po kasi sa aso. Nakadepende po sa reaksyon ng aso. Mayroon po kasing aso na medyo matagal po mag-adapt ng bagong amo. At mayroon din naman po na mabilis po mag-adapt ng amo. Mayroon pong minsan sa umaga binigay sa'yo, matapang siya. Halos galit na galit sa'yo. Pero pagdating po ng tanghali or hapon, nababago na po yun. Pero halimbawa isang araw, hindi kanya nakita, kinaumagahan ay nakita kanya. Ganun na naman, galit na naman siya. Pero iba na po yung galit niya, madali nang mawala. Kaya dapat po ay routine lang. Araw-araw mo siyang gagawin at paparamdam mo sa kanya na mahal mo siya. Saka ang pinakagusto ng aso yung belly rub. Ganito po yung pinakagusto ng aso. Kung mapapansin nyo po, pag naglalambing sa inyo yung aso, nahiga siya. Ang ibig sabihin po nun, haplusin mo siya sa ganto. Yan, nakikiliti po talaga siguro yung aso. Siguro naganda yung pakiramdam nila. Pero bago ka po maganto, dapat siguraduhin mo na yung aso ay talagang mabait na sa'yo. Kasi minsan, haplusin mo ng ganito, ay baka naman ay hindi pa sanay sa iyo, baka makagat ka. Pag-aalaga ko po ng aso, ako po ay nakagat na rin po ng sarili naming aso. Pero wag po kayong matakot sa aso kasi pagka nakagat kayo, pwede naman po kayong magpaturok ng anti-rabies kahit ilang araw. Unlike po sa ahas, kasi mabilis po yung venom na kumalat. So, mabilis pong mamatay yung tao. Ito po yung pinakang malaking aso namin dito. Ang aso po namin dito, mayroong nakabitaw at mayroon din pong natatalian. Yung mga natatalian po, kaya po sila tinatalian kasi pagka halimbawa po umaalis ako, nangangain po sila ng manok. Pero po pag nandito ako, bitaw po sila, hindi po sila kumakain ng manok. Yung iba naman po, tinatalian ko naman po pagka nandito ako. Kasi pagka may pumunta pong tao, sobrang tapang po nila, ay baka po makakagat. Pero pag wala po ditong tao, nakabitaw po sila. Hanggang dito na lang po yung aking video. Maraming salamat po sa iyong panonood. More power po. God bless.